Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Kumusta na yung kaso ni Tito Romualdez mo? Yung ano pala? Oh, ayaw sumagot. Ayaw sumagot, natatakot. Huwag ganyan, boss. Bakit galit na galit si Garin? Hindi naman siya yung kausap. Bigla na lang siyang umi-eksena at magagalit-galitan. Grabe naman pagkasip-sip mo kay Sandro Marcos, ma'am. Eto, pagkaka-analisa ko dito. Kasi, etong paragraph na ito po yung magdidiin kay Martin Romualdez. Sinusubukan ni Golesa na siguro wag nang banggitin para hindi lalong manganib ang kanyang buhay. So, ang ididiin niya dito, sa isip-isip ni Golesa, ang ididiin ko dito ay si Saldico kasi wala naman dito. Pero si Martin Romualdez parang nandito pa sa Pilipinas. So, lalaktawan ko na lang itong paragraph na nagdidiin sa kanya. Pero hindi siya makakalusot kay Senator Marcoleta at ituturo sa kanya yung hindi niya binasa. Nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. At eto na nga mga kababayan, Master Judea, nagbabalik na naman. Kumusta po kayo? Tayo po ay nagbabalik para pag-usapan ang pinakamaiinit na balita na nangyari sa ating bansang Pilipinas. Surprise, madapaka. Alam nyo mga kababayan, nagulantang ang buong Pilipinas sa sorpresa ni Senator Marcoleta. Martin Romualdez wala nang kawala dahil yung naghahatid na mismo ng pera sa kanya ang nagdiin sa kanya. Kahit gaano yung pagtatakip sa mga amo ninyo, wala kayong magagawa dahil galit na ang tao. May lalabas at lalabas para magtestigo dahil sa kaswapangan ng mga hayop na magnanakaw na mga politikong ito. Brace yourselves, mga kababayan, dahil pag-uusapan natin ang pinakamalaking pasabog sa history ng politika sa Pilipinas na pinamagatang ang sorpresa ni Marcoleta. Martin Romualdez and friends, magtago na kayo dahil hahabulin na kayo ng taong bayan na pinagnakawan ninyo. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan mo. At sabi nga galit na galit ang mga dapungan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! At syempre, magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa mga kababayan nating OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyong lahat. At eto na po, mga kababayan. Pero bago tayo magsimula, huwag kang kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe, mag-comment sa ating mga video. Eto mga kababayan, ang pinakamalaking pasabog ng taon. O eto, ang pinamagatang sorpresa ni Marcoleta. Grabe ito mga kababayan. Nalaglag ako sa lamesa nung marinig ko ang sorpresang witness ni Senator Marcoleta. Ito ang matapang mga kababayan. Sobrang tapang ng mamang ito na talagang siya ay nagsasalita para sa kinabukasan ng kanyang mga anak, ng kanyang pamilya. Siya po ay nagtatrabaho kay Saldico, kay Martin Romualdez at ito mga isisiwalat niya ay talaga naman na pag-uusapan nito hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Dahil ito ay matinding pananarantado sa ating mga Pilipino. Pero bago po tayo pumunta dyan, mga kababayan, mag-intro muna tayo. Kahapon, nagkaroon po ng hearing sa Kongreso at nagkataon na andon si Congressman Kiko Barsaga, nilapitan niya si Sandro Marcos at tinanong niya tungkol sa tito niyang si Martin Romualdez at ito po yun, mga kababayan. Bago tayo pumunta sa main topic natin, panoorin muna natin ito. Kakatapos lang ng DOJ hearing. Alam mo? Sandro Marcos. Samin natin. Yes. Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Kumusta na yung kaso ni Tito Romualdez mo? Yung ano pala? Oh, ayaw sumagot. Ayaw sumagot, natatakot. Huwag ganyan, boss. Huwag ganyan. Nagalit na si Rep Garin. Nagalit na si Rep Garin. Okay? So yun, mga kababayan,
Eh bakit galit na galit si Garin? Eh hindi naman siya yung kausap. Bigla na lang siyang umi-eksena at magagalit-galitan. Eh, grabe naman pagkasip-sip mo kay Sandro Marcos, ma'am. Ha? Nagtatanong lang naman Nagtatanong lang naman si Kiko Barsaga, bakit ka nagagalit? Oh. Alam niyo mga kababayan, dito makikita na iba talaga ang tingin ng mga kongresista sa Marcos. Parang Diyos. Ha? Pero huwag ka mag-alala. Senator, Congressman Congressman Kiko Barsaga, ito na ang sagot sa tanong mo. Kung kumusta na ang kaso ng tito niyang si Martin Romualdez. So, dahil dito, hindi lang yung kaso, Congressman Kiko Barsaga ang naisiwalat dito. May bagong kontrobersiya dito dahil Martin Romualdez wala nang kawala dito. Detailed niya na mismo na si Mr. Golesa ang tumistigo laban sa kanya. Ang bigat nito mga kababayan, nabulaga sila dahil ito po ay surprise witness ni Senator Marcoleta. Wala nang nagawa si Senator Lacson kundi pagbigyan siya dahil kapag hindi niya pinagbigyan, mahahalata siya kung pipigilan niya magsalita ang testigo ni Senator Marcoleta. Grabing pasabog ito, mga kababayan. At eto na. Sana huwag kayong malaglag sa lamesa, ha? O eto na. And 3, 2, 1. Pakinggan po natin at reaksyon natin ang pasabog ni Golesa. Noong December 5, 2004, na-hire ako bilang security consultant sa Ako Bicol Party List or AKB kay Congressman Saldico. At nasimula ang duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC sa Horizon, sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Kong Saldico. Tuwing may duty at detailed ako sa basura, it means itong basura, ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Yes, Your Honor. Tuwing may duty detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Valle Verde 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Okay. So ngayon mga kababayan, yung Valle Verde 6, ito rin po, yung sinasabi ni Alcantara at ito rin po ang sinasabi ni Bryce Hernandez. Okay? So ito ay karagdagan. Ito ay nagpapatibay po doon sa testimonya ng mga nauna ng tumistigo. Okay? O, tuloy natin. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Naku! Ang bawat malita ay may post-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Grabe. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magdi-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tiksay. Ayan. Etong John Paul Estrada at Mark, isa rin ito sa mga ibinunyag ni Alcantara at ni Hernandez. Na bata ito ni Saldico at bata ni Martin Romualdez. Okay, tuloy. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. Ang mga nangyayari kapag duty kami sa basura, kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Patay tayo dyan. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng Naku po. ACT-CIS Party List. Naku po, ACT-CIS Party List. Ang ACT-CIS Party List po ay party list dati at kaya hanggang ngayon, party list ng mga tulpo. Kaya hindi tayo magtataka kung ganun-ganon na lang, kung bakit ganun-ganon na lang ipagtanggol ni Erwin Tulfo or ng mga tulpo na nasa Senado ang kanilang mga kaalyado tulad ni Ping Lacson, Tito Soto at ni SOJ Rimulya. So ibig sabihin mga kababayan, sila po ay
nagtatakipan para hindi mabuking yung amo nila na ngayon ay binabanatan ng dating close-in niya at inilalaglag na. O, tuloy. 46 na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyan patungo sa Horizon Residence sa Taguig. At dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Bago ibaba ang nasabing basura, ito Merong napuputol sa binabasa mo eh. Ayun, bakit mo pinuputol? Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. naputol na. Ulitin mo yung paragraph 20. Sige. Anong paragraph 20 yan? Makita na putol na siya. Ayan, puntahan mo, Senator. Eto, mga kapatid. Eto, pagkaka-analisa ko dito. Kasi, etong paragraph na ito po yung magdidiin kay Martin Romualdez. Sinusubukan ni Golesa na siguro wag nang banggitin para hindi lalong manganib ang kanyang buhay. So ang ididiin niya dito sa isip-isip ni Golesa, ang ididiin ko dito ay si Saldico kasi wala naman dito. Pero si Martin Romualdez parang nandito pa sa Pilipinas. So lalaktawan ko na lang itong paragraph na nagdidiin sa kanya. Pero hindi siya makakalusot kay Senator Marcoleta at ituturo sa kanya yung hindi niya binasa. Eto, wala siyang kawala dito. Ayan, lumapit si Senator Marcoleta. Ayan. Lumapit. Ayan, ipinakita. Ito, hindi mo to binasa. Ay, ibinigay ni Senator Marcoleta ngayon. Ibinigay ni Senator Marcoleta ngayon yung papel na binabasa niya. Kasi, baka itong papel na binabasa ni Golesa ay inedit na. Baka inedit na yung mga kampi ni Romualdez dyan sa Senado. Na yung mga nagsasabi, katulad ni Senator Tito Soto, na inedit daw ni Marcoleta yung salaysay ni Diskaya. Pero dito, sa sitwasyon na ito, mga kababayan, para sa tingin ko, ito talaga may nag-edit. Naputol po yung binabasa nitong testigo. At ibinigay ni Senator Marcoleta yung papel na binabasa niya or sinusundan niya na binabasa ni Golesa. Eto na ngayon, tuloy-tuloy tayo sa pasabog. Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence, Taguig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Ang 11 Grabe to, mga kababayan. 48 48 na maleta na naglalaban ng 48 million. Okay? So, i-divide nyo na lang yan. 48 million times 48 na maleta din. 48 million times 48. Okay? At ito po ay ginagawa daw po nila 3 times a week. Putang ina. So, sa isang buwan, magkano? Sa isang taon, magkano? Billions of pesos, hundreds of billions of pesos po ang nawawala sa kaban ng ating bayan. Kaya huwag tayong magtataka kung bakit nahihirapan tayong mga Pilipino. Kahit gaano natin sipagan, nahihirapan tayo, hindi tayo aasenso dahil ninanakawan tayo ng mga putang inang ito. So walang mangyayari kung ganyan ang sistema, kahit gawin pa natin na 3 ang trabaho natin, walang mangyayari dahil yung katuwang natin ng gobyerno na sana ay magpapadali sa buhay nating mga Pilipino, ninanakawan tayo. Hindi ka ba nagtataka na sobrang sipag mo na pero parang hindi umaalago ang buhay mo? Bakit? Dahil yung mga proyekto na magpapadali sana sa ating mga trabaho at makakapag-ipon tayo,
ninanakaw ng mga putang inang ito. Oh, ituloy natin. 11 malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang 3 bisis ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico, sa Horizon Residence at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 Mackenzie Street, Taguig. 48, bawasan mo ng 11. 48, bawasan mo ng 11, so 37. 37 na ang ibababa nila kay Saldico ay 11. Pero ang dadalhin nila sa bahay ni Martin ay 37 na maleta. Kinang ina, matindi. Hari talaga ng pundo si Martin Romualdez. Oo. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng Naluluwa basura ako dito. sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, back-up at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko po nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Grabe tapang nito. Sa katotohanan na ang lahat ay nilagdaan ko, ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang ng hangarin matulungan ang ating bansa. Galing. Ito po ay Palakpakan natin itong tao na to. Palakpakan natin. Okay, deserve mo ng palakpak at deserve mo rin ng Witness Protection Program. Okay, tuloy. nilagdaan ko, Your Honor. Ayan. Thank you, Orly. Before you Okay? proceed, So, grabe yon mga kababayan. I-divide nyo. Okay? I-divided by nyo. 48 na maleta na naglalaman ng 48 million kada isa. 3 times a week. I-divide nyo sa isang buwan, may 4 na linggo, may 4 weeks sa isang buwan. So, i-divide nyo ngayon sa isang taon. Kung magkano yan, mga kababayan. That's billions of pesos na nawawala sa kaban ng bayan na pinagpipiestahan lang ng mga buhaya na ito, na nagiging dahilan ng kawalan ng mga proyekto na makakatulong sa atin, ng mga Pilipino. 'Di ba? So, mga kapatid, ito po ang kalagayan ng ating bansa ngayon. Tayo po ang nagtatrabaho, binubuhay natin ang mga korap na politiko. Binubuhay natin ang pamilya ng mga politiko at tinutustusan po natin ang luho ng mga anak, mga asawa, mga kabit at kung sino-sino pa na pinagbibigyan ng pera ng mga politikong gahama na ito. So tayo po ang sinasangkalan nila para maging masarap ang kanilang buhay. So di ba nakakagalit? Kaya hindi mo masisisi yung mga Pilipinong nagwawala. Hindi mo masisisi yung mga Pilipinong galit na galit dahil ito, mga kababayan, ang realidad na nangyayari sa ating bansang Pilipinas. meron lang ako papakitang litrato sa iyo. No? I-confirm mo, kasama na rin si Bryce, kung yan ba si Paul na binabanggit mo. I confirm, Your Honor. Kumpirmado. Yun nga po, Your Honor. Yan Siya po. po. Okay, so, yeah, for the record, andito po yung litrato nung binabanggit na si Paul. Ano pala nito? John Paul Estrada, di ba? Yes, Your Honor. Oh, sige. Thank you very much. You may continue, Senator Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. Mr. Gutesa, dito sa iyong paglalahad ay gumawa ka ng isang paghalimbawa. Inihalimbawa mo si Congressman Eric Yap, ngunit isang tagpo lang yun eh. Ikaw ay na-hire ni Representative Saldico, sabi mo rito, ay December 5, 2024 pa. Yes, Your Honor. Sa pagkakaalam mo, mga ilang beses kayong gumagawa ng bagay na ito. Ibig sabihin, yung pagdi-deliver ng pera, sa natatandaan mo, gaano kadalas ang pagdi-deliver? Kasi ang ginawa mo kanina ay isang example lang. Pwede mo bang ipaliwanag? Your Honor, minsan kasi pag-duty kami, ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman Romualdez is 3.
Tapos pag may duty kami, nagkakaroon ng detailed. Minsan namumonitor ko doon sa group chat namin, may basura tayo deliver. Minsan namumonitor ko siya is 3 times a week ang delivery doon sa Forbes, sa bahay ni Kung Sal, ni Kung Romualdez. Yung pera minsan nanggagaling lang doon sa horizon sa taas, ibinababa. Tapos may detail lang na tao, namumonitor ko naman sa GC namin. Kaya nalalaman ko yung movement ng tropa, kung ano yung sinasabing basura ng delivery. Your So Honor. yung delivery o yung movement ng tropa nagaganap average 3 times a week. 3 times a week, Your Honor. Nagsimula noong December 2024. Yes, Your Honor. Hanggang ngayon ba ay naglilingkod ka pa kay Representative Saldico? Sa kasalukuyan po ay nag-resign po ako noong August 5, itong taon po na ito. So, maliwanag ba ang ibig mong sabihin para sa kapulungan ito ay nag-a-average ng 3 beses sa loob ng 1 linggo ang pagdi-deliver ng pera kay Representative Saldico at tuloy-tuloy naman doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez sa ganong rate, ganong beses, 3 beses sa loob ng 1 linggo. Yes, Your Honor. Magmula December 2024 hanggang ikaw ay mag-resign noong August 2025, this year. Yes, Your Honor. Oh. So yan po mga kababayan ay December 2024 lang hanggang August 2025. So wala pa pong 1 taon na nagtatrabaho itong si Gutesa sa kanila. Papaano yung mga panahon na wala si Gulesa? Sa tingin nyo, ganyan na rin ba ginagawa nila? Malamang. Kasi wala nga nangyayari sa ating bansa. Walang nangyayari sa ating bansa. Walang infrastruktura, walang solusyon sa mga problema sa baha, at kung ano-anong problema sa iba't ibang ahensya na makakatulong sana sa ating bansa. So, lumalabas dito, mga kababayan, na tama ang sinasabi ni Congressman Kiko Barzaga. Na ang sinasabi niya dito sa post niya, barya lang ang asset ni Saldico kay Romualdez. Daan-daang bilyon ang mababalik sa atin pag nakulong si Martin Romualdez. So yan po mga kababayan, yan po ang nakalagay at yan po ang realidad ng buhay. Yan po ang realidad. At ngayon nga, napag-alaman natin mga kababayan na itong si Saldico naghahakot na ng kanyang mga gamit diyan sa kanyang bahay at hindi natin alam kung saan dadalhin. Dapat lahat ng ari-arian ng mga putang inang ito ay kunin ng gobyerno. Ibalik sa mga Pilipino. Dahil alam naman natin kung saan galing ang pera na ipinambili nila dyan. Baka pati nga itoong mga negosyo nila ay galing sa bulsa ng mamamayang Pilipino. Saan ka nakakita na ang assets mo ay 200 million ng 2022 at ngayon na 2025 umaabot na ng bilyon-bilyon? Saan mo kinuha ang pera mo na ang sweldo mo bilang isang kongresista ay hindi nga umaabot ng 500,000 sa isang buwan? 'Di ba? So doon mapapaisip ka mga kababayan. Kaya ngayon aligagana sila at hindi na alam kung saan sila pupunta. Noong nakaraan, itong si Saldico na mataan ng ating mga kababayan sa Amerika, sa Los Angeles, California, pero ngayon wala na po daw siya doon. At napag-alaman ng mga sources, mga kababayan, na itong si Saldico ay tumakbo na sa Europa, kung saan nababalita na may pag-aari si Martin Romualdez na isang resort doon na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon na euro. So ito po mga kababayan, dito po napupunta ang ating pera sa kanila. At ngayon, nagsisitakasan na sila. At ngayon, hindi natin alam kung si Martin Romualdez ay nasa Pilipinas pa, na bagay na dapat inaasikaso ng gobyerno na hindi makalabas sa bansang ito. O eto, mga kababayan, tingnan. Kapapasok lang na balita, may naghahakot na ng mga gamit mula sa bahay ni Ako Bicol Party List Saldico sa Pasig City. Sa litratong pinadala ng mapapagkatiwalaang source ng News 5, ang lalaking truck sa labas ng bahay ni Congressman Ko. May naghahakot na ng mga gamit mula sa bahay na iyan. Mapapansin din nakabalot ng puting tarpaulin ang palibot ng bahay.
Sinusubukan pa naming kunin ang panig ni Congressman Ko tungkol dito. Isa si Ko sa mga tinuturong tumanggap ng kickback sa flood control projects. Nauna na niyang tinanggi ang paratang. Mga kapatid, Nakakaiyak to, mga kababayan. Wing van yan, oh. Yan po yung pinakamalaking truck na nagdi-deliver ng mga goods sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Oh. So yan po ang patunay na itong mga putang inang to ay mga magnanakaw. Dahil kung hindi sila magnanakaw, hindi nila gagawin yan. Hindi sila aalis ng bansa at sasagutin nila yung mga paratang sa kanila. Pero dahil nadidiin na po sila, at alam nila yan, alam nila na madidiin sila, alam nila na may magsasalita laban sa kanila, dahil may mga intel po yan. Sa sobrang dami ng pera ng mga buwaka ng inang yan, malalaman nila kung anong nangyayari dito sa Pilipinas. Oh. So now, sabihin nyo, Lacson, Soto, Erwin Tulfo, Rapi Tulfo, yung mga pinagtatakpan ninyo na ngayon ay inilalaglag na mismo ng mga tao na may kaugnayan sa kanila at naghahatid mismo ng pera. Ano na? 'Di ba? Ang kailangan natin ngayon, katulong natin mga kababayan, kakampi natin sa pagbawi ng pera na ninakaw po nila. Huwag tayong magpapalin lang doon sa mga buladas nila na kunyari may mga hiring-hiring, nagagalit-galitan sila, style na lang nila yan. Pero ang totoo, gusto nilang pagtakpan yung mga amo nila na nagpapalamon sa kanila, nagbibigay sa kanila ng limpak-limpak na pera. Samantalang tayo mga Pilipino, bukas makalawa, hindi natin alam. Kung may pambayad tayo ng tubig, may pambayad ng kuryente, kung may pagkain pa ba tayo, tipid na tipid tayo, di ba? Imbis na karne, nagugulay-gulay tayo para umabot ang sweldo natin sa susunod na sweldo. Di ba? Pero ito mga to, yung mga anak nila sa mga mamahaling kondo, nag-aaral sa ibang bansa, kumakain ng steak, kumakain ng masasarap, kahit anong gusto nilang kainin, samantalang tayo, na sumusweldo, nagpapasweldo at nagpapalamon sa kanila. Putang ina, hirap na hirap ang buhay at hindi natin alam kung saan tayo babangga sa araw-araw natin paglaban sa hamon ng buhay. Tapos magtatrabaho ka, susuo ka sa malalim na baha, maruming tubig sa kalsada dahil yung pera na pampagawa sana ng pananggalang ng baha ng mga flood control projects ninanakaw nila. Ang pinag-uusapan natin dito mga kababayan ay DPWH pa lang. Flood control projects pa lang. Hindi pa dito kasama yung iba't ibang ahensya ng gobyerno, Custom, BIR, SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Putang ina. Wala na mangyayari. Nakakaiyak to. Tang ina nyo. Nakakagalit. Dinodoble natin ang sipag natin. Di tayo natutulog. Pero nananakaw nila ang pera na pinaghihirapan natin na dapat sana mapupunta sa mga proyekto na makatulong sa atin. Grabe ang kaswapangan nito mga ito. Mga kababayan, i-comment po ninyo kung ano sa loobin ninyo. Pag-usapan po natin yan sa susunod na ating talakayan. And again, this is Master Judea saying thank you. God bless you all. And to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat.